Ang Adventist Home, Seksyon 17, Relaxation at Recreation. Kabanata 79, ang libangan ay mahalaga. Matinding pananaw tungkol sa paglilibang, may mga taong may sakit na imahinasyon kung kanino ang relihiyon ay isang malupit, na namumuno sa kanila na parang may tungkod na bakal. Ang mga ganyan ay patuloy na nagluluksa sa kanilang kasamaan at dumadaing sa inaakalang kasamaan. Ang pag-ibig ay hindi umiiral sa kanilang mga puso, isang pagsimangot ay laging nasa kanilang mga mukha. Nilalamig sila ng inosenteng tawa ng kabataan o ng kahit sino. Itinuturing nilang kasalanan ang lahat ng paglilibang o paglilibang at iniisip nila na ang isip ay dapat na patuloy na gawin sa ganoong kahigpit, matinding pitch. Isa itong matinding. Ang iba ay nag-iisip na ang isip ay dapat palaging nasa kahabaan upang mag-imbento ng mga bagong amusement at diversions upang makakuha ng kalusugan. Natututo silang umasa sa kaguluhan at hindi mapalagay kung wala ito. Ang ganyan ay hindi tunay na mga Kristiyano. Napupunta sila sa isa pang sukdulan. Ang tunay na mga prinsipyo ng Kristyanismo ay nagbubukas sa harap ng lahat ng pinagmumulan ng kaligayahan, ang taas at lalim, ang haba at lawak nito ay hindi masusukat. Upang pasiglahin ang mga espiritu at pasiglahin ang katawan, pribilehiyo at tungkulin ng mga Kristiyano na hangarin na pasiglahin ang kanilang mga espiritu at pasiglahin ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng inosenteng paglilibang, na may layuning gamitin ang kanilang pisikal at mental na kapangyarihan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating mga libangan ay hindi dapat maging mga eksena ng walang kabuluhang saya, na nagmumukhang walang katuturan. Magagawa natin ang mga ito sa paraang mapapakinabangan at mapataas ang ating mga nakakasalamuha, at mas magiging kwalipikado tayo at sila na mas matagumpay na gampanan ang mga tungkuling iniaatas sa atin bilang mga Kristiyano. Ipinakita sa akin na ang mga tagapag-ingat ng Sabbath bilang isang tao ay labis na nagpapagal ng hindi pinahihintulutan ang kanilang sarili na magbago o mga panahon ng pahinga. Ang paglilibang ay kailangan para sa mga nagsasagawa ng pisikal na paggawa at mas mahalaga pa rin para sa mga ang pangunahing gawain ay mental. Hindi mahalaga sa ating kaligtasan o para sa kaluwalhatian ng Diyos, na panatilihing patuloy at sobra-sobra ang pag-iisip, maging sa mga tema ng relihiyon. 3 Sa tanong ng libangan, ang kapaligiran ng tahanan at paaralan ay maraming kailangang gawin. Sa pagpili ng tahanan o lokasyon ng paaralan ang mga bagay na ito ay dapat isaalang-alang. Yaong kung kanino ang kaisipan at pisikal na kagalingan ay higit na mahalaga kaysa sa pera o ang mga pag-aangkin at mga kaugalian ng lipunan ay dapat hanapin para sa kanilang mga anak ang pakinabang ng pagtuturo at paglilibang ng kalikasan sa gitna ng kanyang kapaligiran. 4 Ang libangan ay mahalaga sa pinakamahusay na trabaho, ang oras na ginugugol sa pisikal na ehersisyo ay hindi nawawala. Ang isang proporsyonal na ehersisyo ng lahat ng mga organo at kakayahan ng katawan ay mahalaga sa pinakamahusay na gawain ng bawat isa. Kapag ang utak ay patuloy na binubuwisan habang ang ibang mga organo ng buhay na makinarya ay hindi aktibo, mayroong pagkawala ng lakas, pisikal at mental. Ang pisikal na sistema ay ninakawan ng nakapagpapalusog na tono nito, ang isip ay nawawala ng kasariwaan at sigla, at isang masakit na pagkasabik ang resulta. 5 Kailangang mag-ingat sa pagsasaayos ng mga oras ng pagtulog at paggawa. Dapat tayong kumuha ng mga panahon ng pahinga, mga panahon ng paglilibang, mga panahon para sa pagmumuni-muni. Ang mga prinsipyo ng pagpipigil ay may mas malawak na saklaw kaysa sa iniisip ng marami. Kailangan ng mga mag-aaral ng relaxation, ang mga nag-aaral ay dapat magkaroon ng pagpapahinga. Ang pag-iisip ay hindi dapat palaging nakakulong sa malapit na pag-iisip, dahil ang maselang makinarya ng pag-iisip ay napapagod. Ang katawan gayon din ang isip ay dapat magkaroon ng ehersisyo. 7 Ang pansin sa paglilibang at pisikal na kultura ay minsan, walang alinlangan, makagambala sa regular na gawain sa paaralan, ngunit ang pagkagambala ay magpapatunay na walang tunay na hadlang. Sa pagpapasigla ng isip at katawan, ang pagpapatibay ng isang di makasariling espiritu, at ang pagsasama-sama ng mag-aaral at guro sa pamamagitan ng mga ugnayan ng magkatulad na interes at mapagkaibigang samahan, ang pagugol ng oras at pagsisikap ay babayaran ng 100 ulit. Isang pinagpalang labasan ang ibibigay para sa hindi mapakali na enerhiyang iyon na kadalasang pinagmumulan ng panganib sa mga kabataan.
Bilang pananggalang laban sa kasamaan, ang pagkaabala ng isip sa kabutihan ay higit na mahalaga kaysa sa hindi mabilang na mga hadlang ng batas at disiplina. 8 Mga manggagawa sa opisina na nangangailangan ng mga araw para sa paglilibang, nakita ko iyon ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng Pelagian, pagsusuot ng paggawa ng mga may pananagutan sa trabaho sa opisina. Sila ay nakakulong sa loob ng mga pintuan araw-araw at linggo-linggo, habang ang patuloy na pag-igting sa mga kapangyarihan ng pag-iisip ay tiyak na sumisira sa kanilang mga konstitusyon at nagpapababa ng kanilang hawak sa buhay. Ang mga kapatid na ito ay nanganganib na biglang masira. Hindi sila immortal, at kung walang pagbabago dapat silang mapagod at mawala sa trabaho. Mayroon tayong mahahalagang regalo sa kapatid na A, B, at C. Hindi natin kayang sirain ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng malapit na pagkakakulong at walang humpay na pagpapagal. Wala silang anumang pagkakaiba maliban sa kung ano ang naidulot sa kanila ng mga lagnat at iba pang sakit. Dapat silang magkaroon ng madalas na pagbabago, dapat madalas na maglaan ng isang araw ng buo sa libangan kasama ang kanilang mga pamilya, na halos ganap na pinagkaitan ng kanilang lipunan. Maaaring hindi lahat ay makaalis sa trabaho ng sabay, ngunit dapat nilang ayusin ang kanilang trabaho upang ang isa o dalawa ay makaalis, na iniiwan ang iba upang matustusan ang kanilang mga lugar, at pagkatapos ay hayaan silang magkaroon ng parehong pagkakataon. Nakita ko na ang mga kapatid na ito, A, B, at C, ay dapat bilang isang relihiyosong tungkulin na pangalagaan ang kalusugan at lakas na ibinigay ng Diyos sa kanila. Hindi hinihingi ng Panginoon na ngayon pa lang sila maging martir para sa kanyang layunin. Hindi sila makakakuha ng gantimpala sa paggawa ng sakripisyong ito, dahil gusto ng Diyos na mabuhay sila. Maghanap ng paraan para sa inosente, nakapagtuturo na libangan, may mga paraan ng paglilibang na lubhang kapaki-pakinabang sa isip at katawan. Ang isang naliwanagan, mapang-akit na pag-iisip ay makakahanap ng masaganang paraan para sa libangan at paglilipat, mula sa mga mapagkukunan hindi lamang inosente, ngunit nakapagtuturo. Ang paglilibang sa bukas na hangin, ang pagmumuni-muni sa mga gawa ng Diyos sa kalikasan, ay magiging pinakamataas na pakinabang. Naniniwala ako na, habang hinahangad nating pasiglahin ang ating mga espiritu at pasiglahin ang ating mga katawan, hinihiling sa atin ng Diyos na gamitin ang lahat ng ating kapangyarihan sa lahat ng oras sa pinakamabuting layunin. Maaari tayong magsama-sama tulad ng ginagawa natin dito ngayon. Tandaan, bahagi ng isang address sa isang kumpanya na may humigit kumulang 200 na nagsasaya sa isang panahon ng paglilibang sa Lake Gogok, malapit sa Battle Creek, Michigan, noong Mayo, 1870, at gawin ang lahat upang ang kaluwalhatian ng Diyos. Maaari at dapat nating isagawa ang ating mga paglilibang sa paraang magiging angkop tayo para sa mas matagumpay na pagtupad sa mga tungkuling iniaatas sa atin, at na ang ating impluensya ay magiging mas kapaki-pakinabang sa mga taong ating nakakasama. Lalo na kung ito ang mangyayari sa isang okasyong tulad nito, na dapat maging masaya sa ating lahat. Makakabalik tayo sa ating mga tahanan na bumuti ang isipan at nare-refresh ang katawan, at handang muling makisali sa gawain, na may mas mabuting pag-asa at mas tapang. Ang paanyaya ng Diyos sa mga kabataan, ang paanyaya ng Diyos ay dumarating sa bawat kabataan. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, pananatilihin kong dalisay, sasagutin ko ang mga pananabik nito ng tunay na kaligayahan. Gustong-gusto ng Diyos na pasayahin ang mga kabataan, at iyan ang dahilan kung bakit nais niyang ibigay nila ang kanilang mga puso sa kanyang pangangalaga, upang ang lahat ng bigay Diyos na kakayahan ng nilalang ay mapanatili sa isang masigla, na kapagpapalusog na kalagayan. Hawak nila ang regalo ng Diyos na buhay. Siya ang nagpapatibok ng puso, binibigyan niya ng lakas ang bawat faculty. Ang dalisay na kasiyahan ay hindi magpapababa sa isa sa mga kaloob ng Diyos. Kabanata 80, ano ang gagawin natin? Palitan ang inosente para sa makasalanan, ang kabataan ay hindi maaaring gawin bilang tahimik at libingan bilang katandaan, ang bata ay matinugaya ng seer. Bagamat ang mga makasalanang libangan ay hinahatulan, gaya ng nararapat, hayaan ang mga magulang, guro, at tagapag-alaga ng kabataan na magbigay sa kanilang kapalit ng mga inosenteng kasiyahan na hindi makakasira o makakasira sa moral. Huwag itali ang mga kabataan sa mahigpit na mga tuntunin at pagpigil na magdadala sa kanila na madama ang kanilang sarili na inaapi at masira at sumugod sa mga landas ng kahangalan at pagkawasak.
na may matatag, mabait, makonsiderasyon na kamay na humawak sa mga linya ng pamahalaan, gumagabay at kumokontrol sa kanilang mga isip at layunin, gayunpaman napakahinahon, napakatalino, ng buong pagmamahal, na malalaman pa rin nila na nasa iyo ang kanilang pinakamahusay na kabutihan. May mga libangan, tulad ng pagsasayaw, paglalaro ng baraha, chess, pamato, at iba pa, na hindi natin maaprubahan dahil kinokondena sila ng langit. Ang mga amusement na ito ay nagbubukas ng pinto para sa malaking kasamaan. Ang mga ito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanilang ugali, ngunit may kapanapanabik na impluensya, na nagbubunga sa ilang mga isipan ng pagkahilig sa mga dulang iyon na humahantong sa pagsusugal at pagwawaldas. Ang lahat ng gayong mga dula ay dapat na hinatulan ng mga Kristiyano, at isang bagay na ganap na hindi nakakapinsala ay dapat palitan sa kanilang lugar. Bagamat pinipigilan natin ang ating mga anak mula sa makamundong kasiyahan na may posibilidad na mabulok at manligaw, dapat nating bigyan sila ng inosenteng paglilibang, na akayin sila sa magagandang landas kung saan walang panganib. Walang anak ng Diyos ang kailangang magkaroon ng malungkot o malungkot na karanasan. Ang mga banal na utos, mga pangako ng Diyos, ay nagpapakita na ito ay totoo. Ang mga daan ng karunungan ay, mga daan ng kaluguran, at lahat ng kanyang mga landas ay kapayapaan. Habang iniiwasan natin ang mali at artificial, itinatapon ang karera ng kabayo, paglalaro ng baraha, lottery, laban sa premyo, pag-inom ng alak, at paggamit ng tabako, dapat tayong magbigay ng mga mapagkukunan ng kasiyahan na dalisay at marangal at nakakataas. Ang kapaki-pakinabang na lugar ng gymnasium, ang mga pagsasanay sa himnastiko ay pumupuno sa isang kapaki-pakinabang na lugar sa maraming paaralan, ngunit walang maingat na pangangasiwa ang mga ito ay madalas na ginagawa ng labis. Sa gymnasium, maraming kabataan, sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatangka sa lakas, ang nakagawa ng kanilang mga sarili sa panghabang buhay na pinsala. Ang pag-eehersisyo sa isang gymnasium, gayunpaman mahusay na isinasagawa, ay hindi makapagbibigay ng lugar ng libangan sa bukas na hangin, at para dito ang ating mga paaralan ay dapat magkaroon ng mas magandang pagkakataon. Mga larong may bola, basic guiding principle, hindi ko kinokondena ang simpleng ehersisyo ng paglalaro ng bola, ngunit ito, kahit na sa pagiging simple nito, ay maaaring samobra. Palagi akong lumiliit mula sa halos tiyak na resulta na sumusunod sa kalagayan ng mga libangan na ito. Ito ay humahantong sa isang paggasta ng mga paraan na dapat gamitin sa pagdadala ng liwanag ng katotohanan sa mga kaluluwang napapahamak mula kay Kristo. Ang mga paglilibang at paggasta ng mga paraan para sa kasiyahan sa sarili, na humahantong sa hakbang-hakbang sa pagpaparangal sa sarili, at ang pagtuturo sa mga larong ito para sa kasiyahan ay nagbubunga ng pag-ibig at pagkahilig sa gayong mga bagay na hindi pabor sa pagiging perpekto ng Kristiyanong katangian. Ang paraan na sila ay isinasagawa sa kolehiyo ay hindi nagtataglay ng impresyon ng langit. Hindi nito pinapalakas ang talino. Hindi nito pinipino at dinadalisay ang pagkatao. May mga sinulid na humahantong sa pamamagitan ng mga gawi at kaugalian at makamundong mga gawain, at ang mga aktor ay nagiging sobrang nalilibang at nahuhumaling na sila ay binibigkas sa langit na mga mahilig sa kasiyahan higit pa sa mga maibigan sa Diyos. Sa lugar ng pagpapalakas ng talino upang gumawa ng mas mabuting gawain bilang mga mag-aaral, upang maging mas kwalipikado bilang mga Kristiyano upang gampanan ang mga tungkuling Kristiyano, ang ehersisyo sa mga larong ito ay pinupuno ang kanilang mga utak ng mga kaisipang nakakagambala sa isip mula sa kanilang pag-aaral. Ang mata ba ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos sa mga larong ito? Alam kong hindi ganito, may nawawalang paningin sa daan ng Diyos at sa kanyang layunin. Ang pagtatrabaho ng matatalinong nilalang, sa panahon ng pagsubok, ay humalili sa ipinahayag na kalooban ng Diyos at pinapalitan ito ng mga haka-haka at imbensyon ng ahente ng tao, kasama si Satanas sa kanyang tabi upang puspyusan ang kanyang espiritu. Ang Panginoong Diyos ng langit ay tumututol laban sa nag-aalab na simbuyo ng damdamin na nilinang para sa kataas-taasang kapangyarihan sa mga larong lubhang nakakangganyo. Ang problema ng maraming athletic sports, masiglang ehersisyo na dapat mayroon ang mga mag-aaral. Ilang kasamaan ang higit na dapat katakutan kaysa sa katamaran at kawalan ng layunin. Gayunpaman, ang hilig ng karamihan sa mga palakasan sa palakasan ay isang paksa ng pagkabalisa sa mga taong nasa puso ang kapakanan ng mga kabataan.
Ang mga guro ay nababagabag habang isinasaalang-alang nila ang impluwensya ng mga sports na ito kapwa sa pag-unlad ng estudyante sa paaralan at sa kanyang tagumpay sa kabilang buhay. Ang mga larong inuubos ng kanyang oras ay inililihis ang isip sa pag-aaral. Hindi sila nakakatulong na ihanda ang kabataan para sa praktikal, masigasig na gawain sa buhay. Ang kanilang impluwensya ay hindi patungo sa pagpipino, pagkabukas palad, o tunay na pagkalalaki. Ang ilan sa mga pinakasikat na libangan, gaya ng football at boxing, ay naging mga paaralan ng kalupitan. Nagkakaroon sila ng parehong mga katangian tulad ng ginawa ng mga laro ng sinaunang Roma. Ang pag-ibig sa pangingibabaw, ang pagmamalaki sa malupit na puwersa, ang walang ingat na pagwawalang bahala sa buhay, ay nagbibigay sa mga kabataan ng kapangyarihang magpahina ng moralidad na kakilakilabot. Ang ibang mga larong pang-atleta, bagamat hindi masyadong malupit, ay halos hindi kanais-nais dahil sa labis na kung saan sila dinadala. Pinasisiglo nila ang pag-ibig sa kasiyahan at kaguluhan, sa gayo'y nagbubunsod ng pagkamuhi sa kapakipakinabang na paggawa, isang disposisyon na iwasan ang mga praktikal na tungkulin at responsibilidad. Sila ay may posibilidad na sirain ang isang sarap para sa matinong realidad ng buhay at ang mga tahimik na kasiyahan. Kaya't ang pinto ay nagbubukas sa pagwawaldes at kawalan ng batas sa kanilang mga kakilakilabot na resulta. Noong di gaanong komplikado ang buhay, noong mga unang panahon, kasama ang mga taong nasa ilalim ng patnubay ng Diyos, simple ang buhay. Nanirahan sila malapit sa puso ng kalikasan. Ang kanilang mga anak ay nakibahagi sa paggawa ng mga magulang at pinag-aralan ang mga kagandahan at misteryo ng bahay yaman ng kalikasan. At sa tahimik na parang at kakahuyan ay pinag-isipan nila ang mga makapangyarihang katotohanang ibinaba bilang isang sagradong pagtitiwala sa bawat henerasyon. Ang gayong pagsasanay ay nagbunga ng malalakas na lalaki. Sa panahong ito, ang buhay ay naging artificial, at ang mga tao ay bumagsak. Bagaman maaaring hindi tayo lubusang makabalik sa simpleng mga nakagawian noong unang panahon, maaari tayong matuto mula sa mga iyon ng mga aral na gagawin ng ating mga panahon ng paglilibang kung ano ang ipinahihiwatig ng pangalan, mga panahon ng tunay na pagpapatibay ng katawan at isip at kaluluwa. Mga pagliliwaliw ng pamilya, hayaan ang ilang pamilyang naninirahan sa isang lungsod o nayon na magkaisa at iwanan ang mga trabahong nagpabuwi sa kanila sa pisikal at mental, at maglakbay sa bansa, sa gilid ng isang magandang lawa, o sa isang magandang kakahuyan kung saan ang mga tanawin ng maganda ang kalikasan. Dapat nilang bigyan ng kanilang mga sarili ng simple, malinis na pagkain, ang pinakamagagandang prutas at butil, at ay latag ang kanilang mesa sa ilalim ng lilim ng ilang puno o sa ilalim ng kanopi ng langit. Ang pagsakay, ang ehersisyo, at ang tanawin ay magpapabilis ng gana, at masisiyahan sila sa pagkain na maaaring kinaiinggitan ng mga hari. Sa ganitong mga pagkakataon ang mga magulang at mga anak ay dapat na malaya mula sa pangangalaga, paggawa, at kaguluhan. Ang mga magulang ay dapat maging mga anak kasama ng kanilang mga anak, na ginagawa ang lahat bilang kaaya-aya para sa kanila hanggat maaari. Hayaang ibigay ang buong araw sa libangan. Ang pag-eehersisyo sa open air para sa mga taong ang trabaho ay nasa loob ng mga pintuan at laging nakaupo ay magiging kapaki-pakinabang sa kalusugan. Lahat ng maaaring makadama na isang tungkulin na ituloy ang kursong ito. Walang mawawala, ngunit marami ang natamo. Maaari silang bumalik sa kanilang mga trabaho na may bagong buhay at bagong lakas ng loob na makisali sa kanilang trabaho ng may kasigasigan, at mas handa silang labanan ang sakit. Humanap ng kaligayahan sa mga kaakit-akit ng kalikasan, huwag isipin na nais ng Diyos na ibigay natin ang lahat na para sa ating kaligayahan dito upang mapanatili. Ang tanging hinihiling niya sa atin na talikuran ay ang hindi para sa ating ikabubuti at kaligayahan na panatilihin. Na ang Diyos na nagtanim ng marangal na mga puno at binihisan ang mga ito ng kanilang masaganang mga dahon, at nagbigay sa atin ng makikinang at magagandang lilim ng mga bulaklak, at na ang kanyang madaling gamiting at kaibig-ibig na gawain ay nakikita natin sa lahat ng larangan ng kalikasan, ay hindi nagdisenyo upang tayo ay malungkot. Hindi niya idinisenyo na hindi tayo magkakaroon ng panlasa at walang kasiyahan sa mga bagay na ito. Ito ay kanyang disenyo na ating tatangkilikin ang mga ito. Ito ay kanyang disenyo na tayo ay magiging masaya sa mga kagandahan ng kalikasan na kanyang sariling nilikha.
Mapagkakakita ang mga pagtitipon sa panlipunan, ang mga pagtitipon para sa pakikipagtalik ay ginagawa sa pinakamataas na antas na kumikita at nakapagtuturo kapag ang mga nagtitipon ay may pag-ibig sa Diyos na kumikinang sa kanilang mga puso, kapag sila ay nagkikita upang makipagpalitan ng mga saloobin tungkol sa salita ng Diyos o upang isaalang-alang ang mga pamamaraan para sa isulong ang kanyang gawain at paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Kapag ang banal na espiritu ay itinuturing na isang malugod na panauhin sa mga pagtitipon na ito, kapag walang sinabi o ginawa upang magdalamhati sa kanya, ang Diyos ay pinarangalan, at ang mga nagtitipon ay nare-refresh at lumalakas. Ang ating mga pagtitipon ay dapat na isagawa ng gayon, at dapat tayong kumilos ng gayon, upang kapag tayo ay bumalik sa ating mga tahanan, tayo ay magkaroon ng isang budi na walang kasalanan sa Diyos at sa tao, isang kamalayan na hindi natin nasugatan o nasaktan sa anumang paraan ng mga taong kasama natin, tayo ay nauugnay, o nagkaroon ng nakapipinsalang impluensya sa kanila. Nakatagpo si Jesus ng kasiyahan sa mga eksena ng inosenteng kaligayahan, sinaway ni Jesus ang pagpapakasaya sa sarili sa lahat ng anyo nito, ngunit siya ay sosyal sa kanyang kalikasan. Tinanggap niya ang pagkamapagpatuloy ng lahat ng uri, pagbisita sa mga tahanan ng mayaman at mahihirap, ng mga napag-aralan at ng mga mangmang, at naghahangad na itaas ang kanilang mga kaisipan mula sa mga tanong ng karaniwang buhay tungo sa mga bagay na espiritual at walang hanggan. Hindi siya nagbigay ng pahintulot sa pagwawalang bahala, at walang anino ng makamundong kahalayan ang nakasira sa kanyang pag-uugali, gayunpaman nakatagpo siya ng kasiyahan sa mga tanawin ng inosenteng kaligayahan at sa pamamagitan ng kanyang presensya ay pinahintulutan ang panlipunang pagtitipon. Ang kasal ng mga Hudyo ay isang kahangahangang okasyon, at ang kagalakan nito ay hindi nakalulugod sa anak ng tao. Sa isip ni Jesus ang kagalakan ng mga pagdiriwang ng kasal ay nakaturo sa pagsasaya ng araw na iyon kung kailan niya iuwi ang kanyang nobya sa bahay ng ama, at ang mga tinubos na kasama ng manunubos ay uupo sa hapunan ng kasal ng kordero. Ang kanyang halimbawa sa pag-uusap at pag-uugali ng anyayahan sa pagsisimula ng kanyang gawain, sa isang hapunan o piging ng pariso o public tinanggap niya ang imbitasyon. Sa gayong mga pagkakataon, kontrolado ni Kristo ang talumpati sa hapag at nagbigay ng maraming mahahalagang aral. Ang mga naruroon ay nakinig sa kanya, dahil hindi ba niya pinagaling ang kanilang mga may sakit, inaliw ang kanilang kalungkutan, hinawakan ang kanilang mga anak sa kanyang mga bisig at binasbasan sila. Ang mga public at mga makasalanan ay napalapit sa kanya, at nang kanyang ibuka ang kanyang mga labi upang magsalita, ang kanilang atensyon ay natuon sa kanya. Itinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo kung paano kumilos kapag kasama ang mga hindi relihiyoso at yaong mga hindi relihiyoso. Itinuro niya sa kanila sa pamamagitan ng halimbawa na kapag dumadalaw sa anumang pampublikong pagtitipon, hindi nila kailangang may sabihin. Ngunit ang kanyang pag-uusap ay lubos na naiiba sa napakinggan sa mga kapistahan noong nakaraan. Bawat salita na kanyang binigkas ay isang sarap ng buhay tungo sa buhay sa kanyang mga nakikinig, at sila ay nakinig ng may mahinang atensyon na tila nagnanais na marinig ang isang layunin. Ellen G. White at isang maayang social na pagtitipon, sa pagtatapos ng aking mahabang paglalakbay sa silangan, nakarating ako sa aking tahanan sa tamang oras upang gugulin ang bisperas ng bagong taon sa Healdsburg. Ang bulwagan ng kolehiyo ay inihanda para sa isang Sabbath School reunion. Ang mga korona ng cypress, mga dahon ng taglagas, mga evergreen, at mga bulaklak ay mainam na inayos, at isang malaking kampana ng mga evergreen ang nakasabit sa may arko na pintuan sa pasukan sa silid. Ang puno ay punong-puno ng mga donasyon, na gagamitin para sa kapakanan ng mga mahihirap at tumulong sa pagbili ng isang kampana. Sa pagkakataong ito ay walang sinabi o ginawa na kailangang magpabigat sa budi ng sinuman. May ilang nagsabi sa akin, Sister White, ano sa palagay mo ito? Naaayon ba ito sa ating pananampalataya? Sumasagot ako sa kanila, ito ay kasama ng aking pananampalataya. Himukin ng kabataan na may panalong kapangyarihan, ibigin ng Diyos na ang bawat sambahayan at bawat simbahan ay magkaroon ng isang manalong kapangyarihan upang ilayo ang mga bata mula sa mapang-akit na kasiyahan ng mundo at mula sa pakikasama sa mga may impluwensyang may masamang ugali. Mag-aral para maipanalo ang kabataan kay Jesus. Kabanata 81, Paglilibang na nagbubunga ng pangmatagalang kasiyahan. Ehersisyong nagpapaunlad ng kamay, isip, at karakter,
Ang pinakamalaking benepisyo ay hindi nakukuha mula sa ehersisyo na itinuturing bilang paglalaro o ehersisyo lamang. Mayroong ilang mga benepisyo na nakukuha mula sa pagiging sa sariwang hangin at din mula sa ehersisyo ng mga kalamnan, ngunit hayaan ang parehong dami ng enerhiya na ibigay sa pagganap ng mga kapaki-pakinabang na tungkulin, at ang benepisyo ay magiging mas malaki, at ang isang pakiramdam ng kasiyahan ay maisa sa katuparan, sapagkat ang ganitong ehersisyo ay may kasamang pakiramdam ng pagiging matulungin at ang pagsang-ayon ng budi para sa tungkulin ng mahusay. Sa mga bata at kabataan ay dapat nagisingin ang isang ambisyon na gawin ang kanilang ehersisyo sa paggawa ng isang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang sarili at makatutulong sa iba. Ang pagsasanay na nagpapaunlad ng isip at pagkatao, na nagtuturo sa mga kamay na maging kapaki-pakinabang at nagsasanay sa mga kabataan na pasanin ang kanilang bahagi sa mga pasanin sa buhay, ay yaong nagbibigay ng pisikal na lakas at nagpapabilis sa bawat kakayahan. At may gantimpala sa mabuting industriya, sa paglilinang ng ugali ng pamumuhay upang gumawa ng mabuti. Walang libangan na nakatutulong lamang sa kanilang sarili ang magpapatunay na napakalaking pagpapala sa mga bata at kabataan na nakakatulong sa iba. Natural na masigasig at kahanga-hanga, ang mga kabataan ay mabilis na tumugon sa mungkahi. Halimbawa ni Jesus bilang kabataan, ang buhay ni Jesus ay napuno ng kasipagan, at nag-ehersisyo siya sa pagsasagawa ng iba't ibang gawain na naaayon sa kanyang lumalagong pisikal na lakas. Sa paggawa ng gawaing itinalaga para sa kanya, wala siyang panahon para sa kapanapanabik, walang kwentang mga libangan. Hindi siya nakibahagi sa bagay na lason sa moral at magpapababa sa pisikal na tono, ngunit sinanay sa kapaki-pakinabang na paggawa at maging para sa pagtitiis ng kahirapan. Sa kanyang buhay sa lupa, si Kristo ay isang halimbawa sa buong sangkatauhan, at siya ay masunurin at matulungin sa tahanan. Natutunan niya ang pangangalakal ng karpintero at nagtrabaho gamit ang kanyang sariling mga kamay sa maliit na tindahan sa Nazareth. Ang sabi ng Biblia tungkol kay Jesus, at lumaki ang bata, at lumakas sa espiritu, puspos ng karunungan, at sumaka niya ang biyaya ng Diyos. Sa paggawa niya sa pagkabata at kabataan, nabuo ang isip at katawan. Hindi niya ginamit ang kanyang pisikal na mga kapangyarihan ng walang ingat, ngunit binigyan sila ng gayong ehersisyo na magpapanatiling malusog sa kanila, upang magawa niya ang pinakamahusay na gawain sa bawat linya. Hindi siya handang maging may depekto, kahit na sa paghawak ng mga kasangkapan. Siya ay perpekto bilang isang manggagawa, dahil siya ay perpekto sa pagkatao. Sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa ay pinarangalan ni Kristo ang kapaki-pakinabang na paggawa. Pagpapaginhawa sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng paggawa, dapat tandaan ng mga kabataang lalaki na sila ay mananagot para sa lahat ng mga pribilehiyong kanilang tinamasa, para sa pagpapabuti ng kanilang oras, at para sa wastong paggamit ng kanilang mga kakayahan. Maaari silang magtanong, wala ba tayong libangan o libangan? Magtatrabaho ba tayo, magtrabaho, nang walang anumang pagkakaiba-iba? Ang pagbabago mula sa pisikal na paggawa na labis na nagbuwis sa lakas ay maaaring kailanganin sa loob ng ilang panahon, upang muli silang makapagtrabaho, na magsusumikap ng may higit na tagumpay. Ngunit ang buong pahinga ay maaaring hindi kailangan o kahit na madaluhan na may pinakamahusay na mga resulta hanggat ang kanilang pisikal na lakas ay nababahala. Hindi nila kailangan, kahit nakapagpagod sa isang uri ng paggawa, maliitin ang kanilang mahalagang sandali. Maaari silang maghangad na gumawa ng isang bagay na hindi masyadong nakakapagod ngunit magiging pagpapala sa kanilang ina at mga kapatid na babae. Sa pagpapagaan ng kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagdadala sa kanilang sarili ng pinakamabigat na pasanin na kailangan nilang pasanin, makikita nila ang kasiyahang iyon na nagmumula sa alituntunin at magbubunga sa kanila ng tunay na kaligayahan, at ang kanilang oras ay hindi gugugol sa walang kabuluhan o sa makasariling pagpapakasaya. Ang kanilang oras ay maaaring gamitin sa kalamangan, at sila ay patuloy na sinasariwan ng pagkakaiba-iba, at gayunpaman ay tinutubos ang oras upang ang bawat sandali ay magsasabi ng may mabuting pagsasaalang-alang sa isang tao. Sinasabi ng marami na kinakailangan para sa pangangalaga ng pisikal na kalusugan upang magpakasawa sa makasariling libangan. Totoo na ang pagbabago ay kailangan para sa pinakamahusay na pag-unlad ng katawan, dahil ang isip at katawan ay na-refresh at pinasigla ng pagbabago, ngunit ang layuning ito ay hindi natatamo sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa mga hanggal na libangan,
sa pagpapabiye sa mga pang-araw-araw na tungkulin na dapat ipagtanggol sa mga kabataan. Isang programa para sa mga estudyante na pinagpala ng Diyos, tuturuan natin ang mga kabataan na gamitin ng pantay ang mental at pisikal na mga kapangyarihan. Ang nakapagpapalusog na ehersisyo ng buong pagkatao ay magbibigay ng edukasyong malawak at komprehensibo. Mayroon kaming mahigpit na gawain sa Australia sa pagtuturo sa mga magulang at kabataan sa mga linyang ito, ngunit kami ay nagtiyaga sa aming mga pagsisikap hanggang sa ang aralin ay natutunan na upang magkaroon ng isang edukasyon na kumpleto, ang oras ng pag-aaral ay dapat nahatiin sa pagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa libro at ang pagtiyak ng isang kaalaman sa praktikal na gawain. Ang bahagi ng bawat araw ay ginugol sa kapakipakinabang na gawain. Ang mga mag-aaral ay natututo kung paano maglinis ng lupa, kung paano magtanim ng lupa at magtayo ng mga bahay sa oras na kung hindi man ay ginugol sa paglalaro at paghahanap ng libangan. At pinagpala ng Panginoon ang mga estudyante na naglaan ng kanilang oras sa pag-aaral ng mga aral na kapakipakinabang. Naglaan ang Diyos ng mga kapakipakinabang na trabaho para sa pagpapaunlad ng kalusugan. At ang mga kapakipakinabang na trabahong ito ay magiging karapat-dapat din sa mga estudyante na maging tulong sa kanilang sarili at sa iba. Sa lugar ng pagbibigay ng mga diversyon na nakakatuwa lamang, ang mga pagsasaayos ay dapat gawin para sa mga pagsasanay na magiging kapakipakinabang. Ang aktibidad ng misyonero ay isang mainam na ehersisyo, maraming kailangan, kapakipakinabang na mga bagay na dapat gawin sa ating mundo na gagawing halos hindi na kailangan ang pag-eehersisyo sa kasiyahan. Ang utak, buto, at kalamnan ay magkakaroon ng katatagan at lakas sa paggamit ng mga ito sa isang layunin, paggawa ng mabuti, matigas na pag-iisip, at pag-iisip ng mga plano na magsasanay sa kanila na bumuo ng mga kapangyarihan ng talino at lakas ng mga pisikal na organo, na gagamitin sa praktikal na paggamit, kanilang mga talento na bigay ng Diyos kung saan maaari nilang luwalhatiin ang Diyos. Tungkulin nating laging hangarin na gumawa ng mabuti sa paggamit ng mga kalamnan at utak na ibinigay ng Diyos sa mga kabataan, upang sila ay maging kapakipakinabang sa iba, na gawing mas magaan ang kanilang mga gawain, paginhawahin ang kalungkutan, iangat ang pinanghihinaan ng loob, nagsasalita ng mga salita ng kaliwan, sa mga walang pag-asa, binibiling ang isipan ng mga mag-aaral mula sa katuwaan at pagsasaya na kadalasang nagdadala sa kanila ng higit sa dignidad ng pagkalalaki at pagkababae sa kahihiyan at kahihiyan. Nais ng Panginoon na itaas ang isip, naghahanap ng mas mataas, mas marangal na mga daluyan ng pagiging kapakipakinabang. Ang parehong kapangyarihan ng pag-eehersisyo ng isip at kalamnan ay maaaring mag-imbento ng mga paraan ng lubos na mas mataas na uri ng ehersisyo, sa paggawa ng gawaing misyonero na gagawin silang mga manggagawang kasama ng Diyos, at magtuturo para sa mas mataas na kapakinabangan sa kasalukuyang buhay, sa paggawa ng kapakipakinabang, trabaho, na pinakamahalagang sangay sa edukasyon. Hindi ba ito ang gawain na dapat na hangarin ng bawat kabataan na gawin, na gumagawa ayon sa mga linya ni Kristo? Nasa iyo ang tulong ni Kristo. Lalawak ang mga ideya ng mga mag-aaral. Malayo ang mararating nila, at ang mga kapangyarihan ng pagiging kapakipakinabang, maging sa buhay ng iyong estudyante, ay patuloy na lalago. Ang mga bisig, ang mga kamay, na ibinigay ng Diyos, ay gagamitin sa paggawa ng mabuti na magtataglay ng panatak ng langit, na sa wakas ay maririnig mo ang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Isang race eta para sa mga invalid, inutusan ako na habang ang mga may sakit ay hinihikayat na umalis sa kanilang mga silid at magpalipas ng oras sa bukas na hangin, pag-aalaga ng mga bulaklak o paggawa ng iba pang magaan, kaaya-ayang gawain, ang kanilang isipan ay tatawagan mula sa kanilang sarili patungo sa isang bagay na higit na kalusugan pagbibigay. Ang open-air exercise ay dapat na inireseta bilang isang kapakipakinabang, nagbibigay buhay na pangangailangan. Maaari tayong maging masaya habang nakikinig tayo sa musika ng masasayang ibon at pinagpipistahan ang ating mga mata sa mayayabong na mga bukid at hardin. Dapat nating anyayahan ang ating isipan na maging interesado sa lahat ng maluwalhating bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na may malayang kamay. At sa pagninilay-nilay sa masaganang tanda ng kanyang pagmamahal at pangangalaga, maaari nating kalimutan ang mga kahinaan, maging masaya, at gumawa ng himig sa ating mga puso sa Panginoon. Sa loob ng maraming taon, panapanahong ipinakita sa akin na dapat ituro sa mga may sakit na mali na suspindihin ang lahat ng pisikal na paggawa upang maibalik ang kalusugan. Sa paggawa nito ang kalooban ay nagiging tulog,
Ang dugo ay gumagalaw ng tamad sa pamamagitan ng sistema at patuloy na nagiging mas marumi. Kung saan ang pasyente ay nasa panganib na isipin ang kanyang kaso na mas malala pa kaysa sa tunay na kalagayan nito, ang catamaran ay tiyak na magbubunga ng pinakamasayang resulta. Ang well-regulated labor ay nagbibigay sa hindi wasto ng ideya na siya ay hindi lubos na walang silbi sa mundo, na siya ay may kahit na ilang benepisyo. Ito ay magbibigay sa kanya ng kasiyahan, magbibigay sa kanya ng lakas ng loob, at magbibigay sa kanya ng sigla, na hindi magagawa ng walang kabuluhang mga libangan sa pag-iisip. Ang paglalaan ng Diyos para sa paghahanap ng tunay na kasiyahan, ang Diyos ay naglaan para sa lahat ng kasiyahan na maaaring tinatamasa ng mayaman at mahirap pareho. Ang kasiyahang matatagpuan sa paglinang ng kadalisayan ng pag-iisip at di makasarili sa pagkilos, ang kasiyahang dulot ng pagsasalita ng mga nakikiramay na salita at paggawa ng mabait na gawa. Mula sa mga nagsasagawa ng gayong paglilingkod, ang liwanag ni Kristo ay nagniningning upang magbigay liwanag sa mga buhay na pinadilim ng maraming kalungkutan. Kabanata 82, Paano pinipili ng Kristiyano ang kanyang libangan? Christian recreation versus worldly amusement, may pagkakaiba sa pagitan ng libangan at libangan. Ang libangan, kapag totoo sa pangalan nito, muling paglikha, ay may posibilidad na lumakas at bumuo. Tinatawag tayo bukod sa ating karaniwang mga pag-aalaga at trabaho, nagbibigay ito ng kaginhawahan para sa isip at katawan at sa gayon ay nagbibigay daan sa atin na makabalik ng may bagong sigla sa maalab na gawain sa buhay. Ang libangan, sa kabilang banda, ay hinahanap para sa kapakanan ng kasiyahan at kadalasang dinadala sa labis, sinisipsip nito ang mga lakas na kinakailangan para sa kapakipakinabang na gawain at sa gayon ay nagpapatunay na isang hadlang sa tunay na tagumpay ng buhay. Sa pagitan ng mga samahan ng mga tagasunod ni Kristo para sa Kristiyanong paglilibang at mga makamundong pagtitipon para sa kasiyahan at libangan ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa halip na panalangin at pagbanggit kay Kristo at mga sagradong bagay ay maririnig mula sa mga labi ng mga makamundo ang hanggal na tawa at ang walang kabuluhang usapan. Ang kanilang ideya ay magkaroon ng isang pangkalahatang mataas na oras. Ang kanilang mga libangan ay nagsisimula sa kahangalan at nagtatapos sa walang kabuluhan. May malaking pangangailangan ng pagtitimpi sa mga libangan, tulad ng sa bawat iba pang pagtugis. At ang katangian ng mga amusement na ito ay dapat na maingat at lubusang isaalang-alang. Dapat tanungin ng bawat kabataan ang kanyang sarili, ano ang impluwensya ng mga paglilibang na ito sa pisikal, mental, at moral na kalusugan. Magiging labis-labis na ba ang isip ko para makalimutan ang Diyos? Titigil ba ako sa pagkakaroon ng kanyang kaluwalhatian sa harap ko? Isang alituntunin kung saan maaaring makilala ang mga kasiyahang batas, huwag nating kalimutan ang katotohanan na si Jesus ay bukal ng kagalakan. Hindi siya natutuwa sa paghihirap ng mga tao, ngunit gustong makita silang masaya. Ang mga Kristiyano ay may maraming pinagmumula ng kaligayahan sa kanilang utos, at maaari nilang sabihin ng may hindi nagkakamali na katumpakan kung anong mga kasiyahan ang naaayon sa batas at tama. Maaaring tangkilikin nila ang mga paglilibang na hindi magpapawala sa isipan o magpapababa ng kaluluwa, tulad ng hindi mabibigo at mag-iiwan ng malungkot na impluwensya pagkatapos na sirain ang paggalang sa sarili o hadlangan ang daan patungo sa pagiging kapaki-pakinabang. Kung maaari nilang isama si Jesus at mapanatili ang espiritu ng panalangin, sila ay ganap na ligtas. Anumang libangan kung saan maaari kang humingi ng pagpapala ng Diyos dito ng may pananampalataya ay hindi mapanganib. Ngunit ang anumang libangan na nag-aalis sa iyo para sa lihim na panalangin, para sa debosyon sa altar ng panalangin, o para sa pakikilahok sa pulong ng panalangin ay hindi ligtas, ngunit mapanganib. Mga libangan na hindi nararapat para sa karaniwang mga tungkulin, kabilang tayo sa uri na iyon na naniniwala na pribilehiyo natin araw-araw ng ating buhay na luwalhatiin ang Diyos sa lupa, na hindi tayo mamuhay sa mundong ito para lamang sa ating sariling libangan, para lamang mapasaya ang ating sarili. Nandito tayo upang makinabang ang sangkatauhan at maging isang pagpapala sa lipunan, at kung hahayaan nating tumakbo ang ating isipan sa mababang channel na iyon na maraming naghahanap lamang ng kawalang kabuluhan at kahangalan ang pinahihintulutan ng kanilang isipan na tumakbo, paano tayo magiging pakinabang sa ating lahi at henerasyon? Paano tayo magiging isang pagpapala sa lipunan sa ating paligid? Hindi tayo maaaring magpakasawa ng walang kasalanan sa anumang libangan na hindi angkop sa atin para sa mas tapat na pagtupad sa mga ordinaryong tungkulin.
Ang kapakanan ng kaluluwa ay hindi dapat malagay sa panganib sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa anumang makasariling pagnanasa, at dapat nating iwasan ang anumang libangan na lubhang nakakabighani sa isipan na ang mga karaniwang tungkulin sa buhay ay tila hindi kawili-wili at hindi kawili-wili. Sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa gayong kasiyahan ang pag-iisip ay napapatunayan sa isang maling direksyon, at nililigaw ni Satanas ang mga kaisipan kung kaya't ang mali ay ipinakikitang tama. Kung gayon ang pagpigil at pagpapasakop sa mga magulang, tulad ng ibinigay ni Kristo sa kanyang mga magulang, ay tila hindi matiis. Inilarawan ang mga hindi kanais-nais na pagtitipon sa panlipunan, maraming bagay na tama sa kanilang sarili, ngunit, pinalihis ni Satanas, ay nagpapatunay na isang patibong sa hindi nag-iingat. Tulad ng karaniwang isinasagawa, ang mga partido ng kasiyahan, ay isang hadlang sa tunay na pag-unlad, alinman sa isip o pagkatao. Nabubuo ang mga walang kwentang asosasyon, mga ugali ng pagmamalabas, paghahanap ng kasiyahan, at madalas na pagwawalang bahala na humuhubog sa buong buhay para sa kasamaan. Sa halip ng gayong mga libangan, malaki ang magagawa ng mga magulang at guro upang maibigay ang mga diversyon na kapaki-pakinabang at nagbibigay buhay. Nagkaroon ng klase ng mga social gatherings sa mga partido ng kasiyahan na naging kahihiyan sa ating mga institusyon at sa simbahan. Hinihikayat nila ang pagmamalaki sa pananamit, pagmamalaki sa hitsura, kasiyahan sa sarili, katuwaan, at paglilibang. Si Satanas ay inaaliw bilang isang pinarangalan na panauhin, at inaangkin niya ang mga tumatangkilik sa mga pagtitipong ito. Isang tanawin ng isang tulad na kumpanya ang ipinakita sa akin, kung saan nagtipon ang mga nag-aangking naniniwala sa katotohanan. Ang isa ay nakaupo sa instrumento ng musika, at ang gayong mga awit ay ibinuhos na nagpaiyak sa mga anghel na nanunood. Nagkaroon ng saya, may magaspang na pagtawa, may sagana ng sigasig at isang uri ng inspirasyon, ngunit ang kagalakan ay tulad ng si Satanas lamang ang nakakalikha. Ito ay isang sigasig at pagsinta kung saan ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay ikahihiya. Inihahanda nito ang mga kalahok para sa hindi banal na pag-iisip at pagkilos. May dahilan akong isipin na ang ilan na nakikibahagi sa eksenang iyon ay taos-pusong nagsisi sa kaiyahiyang pagtatanghal. Maraming mga ganitong pagtitipon ang ipinakita sa akin. Nakita ko ang saya, ang pagpapakita ng pananamit, ang personal na palamuti. Nais ng lahat na maging matalino, at ibigay ang kanilang sarili sa katuwaan, hanggal na pagbibiro, mura, magaspang na pambabala, at nakakatuwang pagtawa. Ang mga mata ay kumikinang, ang pisngi ay namumula, ang konsensya ay natutulog. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom at pagsasaya, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makalimutan ang Diyos. Ang tanawin ng kasiyahan ay ang kanilang paraiso, at ang langit ay nakatingin, nakikita at naririnig ang lahat. Ang mga pagtitipon para sa libangan ay nakalilito sa pananampalataya at ginagawang magkahalo at hindi tiyak ang motibo. Hindi tinatanggap ng Panginoon ang hatong puso. Gusto niya ang buong lalaki. Ilang mga popular na ligtas ang ligtas, marami sa mga libangan na sikat sa mundo ngayon, kahit na sa mga nag-aangking Kristiyano, ay may posibilidad na katulad ng sa mga pagano. Tunay na kakaunti sa kanila ang hindi sinasagot ni Satanas sa pagsira ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng drama na siya ay nagtrabaho para sa mga edad upang pukawin ang pagsinta at luwalhatiin ang bisyo. Ang opera, na may kaakit-akit na pagpapakita at nakalilitong musika, ang pagbabalat kayo, ang sayaw, ang card table, ginagamit ni Satanas upang sirain ang mga hadlang ng prinsipyo at buksan ang pinto sa sensual na pagpapakasaya. Sa bawat pagtitipon para sa kasiyahan kung saan ang pagmamataas ay itinataguyod o ang gana sa pagkain, kung saan ang isa ay inaakay na kalimutan ang Diyos at mawala ang paningin sa mga walang hanggang interes, doon ay ginagapos ni Satanas ang kanyang mga tanikala sa paligid ng kaluluwa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi magnanais na pumasok sa anumang lugar ng libangan o makisali sa anumang libangan kung saan hindi niya mahihiling ang pagpapala ng Diyos. Hindi siya makikita sa teatro, sa bilyaran, o sa bowling salon. Hindi siya makikipag-isa sa mga gay waltzers o magpapakasawa sa anumang iba pang nakakabighaning kasiyahan na magpapaalis kay Kristo sa isip. Sa mga nagsusumamo para sa mga diversyong ito, kami ay sumasagot. Hindi kami maaaring magpakasawa sa kanila sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi hihingin sa oras na ginugol sa teatro o sa sayaw.
Walang Kristiyano ang magnanais na makatagpo ng kamatayan sa ganoong lugar. Walang magnanais na matagpuan doon pagdating ni Kristo. Ang theater, the hotbed of immorality, kabilang sa mga pinakamapanganib na resort para sa kasiyahan ay ang teatro. Sa halip na maging isang paaralan para sa moralidad at kabutihan, gaya ng madalas na sinasabi, ito ang pinakaputok ng immoralidad. Ang mga masasamang gawi at makasalaan ng mga hilig ay pinalalakas at pinatutunayan ng mga libangan na ito. Ang mababang mga kanta, maalay na kilos, ekspresyon, at ugali ay sumisira sa imahinasyon at nagpapababa ng moralidad. Bawat kabataan na nakagawian na dumalo sa gayong mga eksibisyon ay mabubulok sa prinsipyo. Walang impluwensya sa ating lupain na mas makapangyarihan na lason sa imahinasyon, sirain ang mga relihiyosong impresyon, at pumutol sa sarap para sa tahimik na kasiyahan at matino na mga katotohanan ng buhay kaysa sa mga dula-dulaan. Ang pag-ibig sa mga eksenang ito ay tumataas sa bawat pagpapakasawa habang ang pagnanais para sa inuming nakalalasing ay lumalakas sa paggamit nito. Ang tanging ligtas na kurso ay ang pag-iwas sa teatro, sa sirko, at lahat ng iba pang kadudad ang lugar ng libangan. Pagsasayaw, isang school of depravity. Sa maraming relihiyosong pamilya ang pagsasayaw at paglalaro ng baraha ay ginagawang pampalipas oras. Ito ay hinihimok na ang mga ito ay tahimik na mga libangan sa bahay, na maaaring ligtas na tangkilikin sa ilalim ng mata ng magulang. Ngunit ang pag-ibig sa mga kapana-panabik na kasiyahang ito ay nalilinang, at ang itinuturing na hindi nakakapinsala sa tahanan ay hindi magtatagal na ituring na mapanganib sa ibang bansa. Hindi pa matiyak na may magandang makukuha sa mga libangang ito. Hindi nila binibigyang sigla ang katawan o pahinga ang isip. Hindi nila itinatanim sa kaluluwa ang isang banal o banal na damdamin. Sa kabaligtaran, sinisira nila ang lahat ng kasiyahan para sa seryosong pag-iisip at para sa mga relihiyosong serbisyo. Totoo na may malawak na kaibahan sa pagitan ng mas mabuting uri ng mga piling partido at ang mga promiscuous at degraded na mga pagtitipon ng mababang dance house. Gayunpaman ang lahat ay mga hakbang sa landas ng pagwawaldas. Ang pagsasayaw ni David ay hindi isang precedent. Ang pagsasayaw ni David sa mapitagang kagalakan sa harap ng Diyos ay binanggit ng mga mahilig sa kasiyahan bilang pagbibigay katwiran sa nakaistilong modernong sayaw, ngunit walang batayan para sa gayong argumento. Sa ating panahon ng sayaw ay nauugnay sa kahangalan at hating gabi na pagsasaya. Ang kalusugan at moral ay isinakripisyo sa kasiyahan. Sa pamamagitan ng mga madalas pumunta sa ballroom ang Diyos ay hindi isang bagay ng pag-iisip at paggalang, ang panalangin o ang awit ng papuri ay mararamdamang wala sa lugar sa kanilang mga asambleye. Ang pagsusulit na ito ay dapat na mapagpasyahan. Ang mga libangan na may posibilidad na pahiniin ang pag-ibig sa mga sagradong bagay at bawasan ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat hanapin ng mga Kristiyano. Ang musika at sayaw sa masayang papuri sa Diyos sa pag-alis ng arka ay hindi gaanong pagkakahawig sa pagkawasak ng modernong sayaw. Ang isa ay umasa sa pag-alaala sa Diyos at itinaas ang kanyang banal na pangalan. Ang isa pa ay isang lalang ni Satanas para makalimutan ng mga tao ang Diyos at suron siya. Card playing, isang prelude to crime, dapat ipagbawal ang paglalaro ng card. Ang mga asosasyon at tendensya ay mapanganib. Ang prinsipe ng kapangyarihan ng kadiliman ay namumuno sa gaming room at kung saan man may baraha. Ang mga masasamang anghel ay pamilyar na mga panauhin sa mga lugar na ito. Walang anuman sa gayong mga libangan na kapakipakinabang sa kaluluwa o katawan. Walang makakapagpalakas sa talino, walang makakapag-imbak nito ng mahahalagang ideya para magamit sa hinaharap. Ang pag-uusap ay tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan at nakababahalang mga paksa. Ang kadalubhasaan sa paghawak ng mga card ay hawantong sa pagnanais na gamitin ang kaalaman at taktika na ito para sa pansariling kapakinabangan. Ang isang maliit na halaga ay nakataya, at pagkatapos ay isang mas malaki, hanggang sa isang uhaw sa paglalaro ay nakuha, na humahantong sa tiyak na pagkasira. Gaano karami ang nakapipinsalang libangan na ito na humantong sa bawat makasalanang gawain, sa kahirapan, sa bilangguan, sa pagpatay, at sa bitayan. Gayunpaman maraming mga magulang ang hindi nakikita ang kakilakilabot na gulong ng pagkawasak na humihikab para sa ating kabataan. Ang takot sa pagiging isahan, ang mga nag-aangking Kristiyano na mababaw ang katangian at karanasan sa relihiyon ay ginagamit ng manunukso bilang kanyang mga panliligaw.
Ang klase na ito ay laging handa para sa mga pagtitipon para sa kasiyahan o sport, at ang kanilang impluwensya ay umaakit sa iba. Ang mga kabataang lalaki at babae na nagsikap na maging mga Kristiyano sa Biblia ay nahikayat na sumali sa party, at sila ay hinayla sa ring. Hindi nila sinasang-ayunan ng may panalangin ang banal na pamantayan upang malaman kung ano ang sinabi ni Kristo tungkol sa bungang ipapabunga sa punong Kristiyano. Hindi nila nauunawaan na ang mga libangang ito ay talagang piging ni Satanas, na inihanda upang pigilan ang mga kaluluwa sa pagtanggap ng tawag sa hapunan ng kasal ng kordero at hadlangan sila sa pagtanggap ng puting damit ng pagkatao, na siyang katwiran ni Kristo. Nalilito sila kung ano ang tama para sa kanila bilang mga Kristiyano. Hindi nila nais na isipin na isahan, at natural na kiling na sundin ang halimbawa ng iba. Sa gayon sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga hindi kailanman nagkaroon ng banal na ugnayan sa puso o isipan. Iwasan ang unang hakbang patungo sa indulhensya, maaaring wala kang makitang tunay na panganib sa paggawa ng unang hakbang sa kawalang galang at paghahanap ng kasiyahan at isipin na kapag nais mong baguhin ang iyong landas, magagawa mo ang tama ng kasing dali ng dati mong ibigay ang iyong sarili na gawin, mali. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Sa pagpili ng masasamang kasama, marami ang naakay ng hakbang-hakbang mula sa landas ng kabutihan tungo sa kalaliman ng pagsuway at pagwawalang bahala na sa isang pagkakataon ay naisip nilang imposibleng lumubog sila. Isang malinaw na pahayag ng mga prinsipyo ng Kristiyano, kung ikaw ay tunay na kay Kristo, magkakaroon ka ng mga pagkakataon para sa pagpapatutuo para sa Kanya. Ikaw ay aanyayahan na dumalo sa mga lugar ng libangan, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagkakataong magpatutuo sa iyong Panginoon. Kung ikaw ay tapat kay Kristo kung gayon, hindi ka magsisikap na gumawa ng mga dahilan para sa iyong hindi pagdalo, ngunit malinaw at mahinhin na ipahahayag na ikaw ay anak ng Diyos, at ang iyong mga prinsipyo ay hindi nagpapahintulot sa iyo na mapunta sa isang lugar, kahit na sa isang pagkakataon, kung saan hindi mo maimbitahan ang presensya ng iyong Panginoon. Layunin ng Diyos na ipakita sa pamamagitan ng kanyang mga tao ang mga prinsipyo ng kanyang kaharian. Upang sa buhay at pagkatao ay may hayag nila ang mga alituntuning ito, ninanais niyang ihiwalay sila sa mga kaugalian, gawi, at gawain ng mundo. Ang mga magagandang eksena ay nagbubukas sa harap natin, at sa panahong ito, isang buhay na patuto ang dapat dalhin sa buhay ng mga nag-aangking bayan ng Diyos upang makita ng mundo na sa panahong ito, kapag ang kasamaan ay naghahari sa bawat panig, mayroon pang isang tao na isinasantabi ang kanilang kalooban at naghahanap upang gawin ang kalooban ng Diyos, isang mga tao kung saan ang mga puso at buhay ay nakasulat ang batas ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na ang mga nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay kumakatawan sa Kanya. Ang kanilang mga pag-iisip ay dapat na dalisay, ang kanilang mga salita ay marangal at nakapagpapasigla. Ang relihiyon ni Kristo ay dapat ihalo sa lahat ng kanilang ginagawa at sinasabi. Nais ng Diyos na ipakita ng kanyang mga tao sa kanilang buhay ang bentahe ng Kristyanismo kaysa sa kamunduhan, upang ipakita na sila ay gumagawa sa isang mataas, banal na eroplano. Kabanata 83, ang pang-akit ng kasiyahan. Ang likas na puso ay naghahangad ng kasiyahan, ang likas na pag-iisip ay nakahilig sa kasiyahan at kasiyahan sa sarili. Patakaran ni Satanas na gumawa ng kasaganaan nito. Hinahangad niyang punuin ang isipan ng mga tao ng pagnanais para sa makamundong libangan, upang wala silang panahon na itanong sa kanilang sarili ang tanong, kumusta ang aking kaluluwa? Ang pag-ibig sa kasiyahan ay nakakahawa. Dahil dito, ang isip ay nagmamadali mula sa isang punto patungo sa isa pa, palaging naghahanap ng ilang libangan. Ang mga makamundong kasiyahan ay nakakahumaling, at para sa kanilang panandaliang kasiyahan marami ang nag-aalay ng pagkakaibigan ng langit, na may kapayapaan, pagmamahal, at kagalakan na ibinibigay nito. Ngunit ang mga napiling bagay na ito ng kasiyahan ay malapit ng maging kasuklam-suklam, hindi kasiya siya. Milyon-milyong dumadagsa sa mga lugar ng libangan, sa panahong ito ng mundo ay may hindi pa nagagawang galit para sa kasiyahan. Ang pagwawaldes at walang ingat na pagmamalabas sa lahat ng dako ay nananaig. Ang mga tao ay sabik sa libangan. Ang isip ay nagiging walang kabuluhan at walang kabuluhan dahil hindi ito sanay sa pagninilay o disiplina sa pag-aaral. Ang ignorante na sentimentalismo ay napapanahon. Hinihiling ng Diyos na ang bawat kaluluwa ay linangin, dalisayan, itataas, at dakila.
Ngunit napakadalas ang bawat mahalagang tagumpay ay napapabayaan para sa sunod-sunod na pagpapakita at mababaw na kasiyahan. Ang kapana-panabik na mga libangan sa ating panahon ay nagpapanatili sa isipan ng mga kalalakihan at kababaihan, ngunit lalo na ang mga kabataan, sa lagnat ng pananibik, na nagsasabi sa kanilang mga stock ng sigla sa isang mas mataas na antas kaysa sa lahat ng kanilang pag-aaral at pisikal na paggawa, at may isang tendensyang umulin ang talino at sirain ang moral. Ang kabataan ay tinangay ng sikat na agos. Ang mga natututong mahalin ng libangan para sa sarili nitong kapakanan ay nagbubukas ng pinto sa baha ng mga tukso. Ibinibigay nila ang kanilang sarili sa kasiyahan sa lipunan at walang pag-iisip na kasayahan. Inaakay sila mula sa isang anyo ng pagwawaldas patungo sa isa pa, hanggang sa mawalan sila ng pagnanais at kapasidad para sa isang buhay na kapakipakinabang. Ang kanilang mga relihiyosong hangarin ay pinalamig, ang kanilang espiritual na buhay ay nagdidilim. Ang lahat ng mas marangal na kakayahan ng kaluluwa, lahat na nag-uugnay sa tao sa espiritual na mundo, ay pinababa. Kabilang sa mga mahilig sa kasiyahan ay maraming miyembro ng simbahan, marami ang sabik na nakikilahok sa makamundong, nakakapagpapahina ng moral na mga libangan na ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Sa gayon ay pinuputol nila ang kanilang kaugnayan sa Diyos at nireranggo ang kanilang sarili sa mga mahilig sa kasiyahan sa mundo. Ang mga kasalanan na sumira sa mga antediluvian at ang mga lungsod ng kapatagan ay umiiral ngayon, hindi lamang sa mga pag-anong lupain, hindi lamang sa mga tanyag na propesor ng Kristyanismo, kundi sa ilang nag-aangking naghihintay sa pagdating ng anak ng tao. Kung ihaharap ng Diyos ang mga kasalanang ito sa harap mo habang lumilitaw ang mga ito sa kanyang paningin, mapupuno ka ng kahihiyan at takot. Ang pagnanais para sa pananibik at kasiya siyang libangan ay isang tukso at isang silo sa bayan ng Diyos at lalo na sa mga kabataan. Si Satanas ay patuloy na naghahanda ng mga panghihikayat upang maakit ang mga isipan mula sa solemn na gawain ng paghahanda para sa mga eksena sa hinaharap. Sa pamamagitan ng ahensya ng mga makamundo ay pinananatili niya ang isang patuloy na kaguluhan upang hikayatin ang mga hindi maingat na sumali sa makamundong kasiyahan. May mga palabas, lektura, at walang katapusang iba't ibang mga entertainment na kinakalkala upang humantong sa isang pag-ibig sa mundo, at sa pamamagitan ng pagkakaisa na ito sa mundo, ang pananampalataya ay humihina. Si Satanas, isang mahusay na kaakit-akit, ang mga kabataan sa pangkalahatan ay kumikilos na parabang ang mahalagang oras ng pagsubok, habang ang awa ay nananatili, ay isang malaking holiday at sila ay inilagay sa mundong ito para lamang sa kanilang sariling libangan, upang masiyahan sa patuloy na pag-ikot ng kaguluhan. Si Satanas ay gumagawa ng mga espesyal na pagsisikap na akayin sila na makahanap ng kaligayahan sa makamundong mga libangan at upang bigyang katwiran ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na ipakita na ang mga paglilibang na ito ay hindi nakakapinsala, inosente, at mahalaga pa nga para sa kalusugan. Iniharap niya, si Satanas, ang landas ng kabanalan bilang mahirap, habang ang mga landas ng makamundong kasiyahan ay puno ng mga bulaklak. Sa huwad at nakakabigay puri ng mga kulay ay inaayos niya ang mundo ng mga kasiyahan nito sa harap ng kabataan. Ngunit ang kasiyahan sa lupa ay malapit ng matapos, at ang itinanam ay dapat ding anihin. Siya sa bawat kahulugan ng salita ay isang manlilinlang, isang mahusay na anteng-anteng. Siya ay may maraming mga lambat na hinabi, na mukhang inosente, ngunit mahusay na handang buhol-buhol ang mga bata at hindi nag-iingat. Ang edukasyon ay inano ng pagmamahal sa kasiyahan, nagkakamali ang mga magulang sa pagmamadali sa kanilang mga anak sa lipunan sa murang edad, sa takot na wala silang malalaman kung hindi sila dumalo sa mga party at makisalamuha sa mga taong mahilig sa kasiyahan. Kahit na sila ay nasa paaralan, pinapayagan nila ang kanilang mga anak na dumalo sa mga party at makisalamuha sa lipunan. Ito ay isang malaking pagkakamali. Sa ganitong paraan ang mga bata ay natututo ng kasamaan ng mas mabilis kaysa sa mga agham, at ang kanilang mga isipan ay puno ng mga walang kwentang bagay, habang ang kanilang pagkahilig sa libangan ay nabubuo sa isang lawak na imposible para sa kanila na makakuha ng kaalaman kahit na sa mga karaniwang sangay ng edukasyon. Ang kanilang atensyon ay nahahati sa pagitan ng edukasyon at pag-ibig sa kasiyahan, at habang nangingibabaw ang pag-ibig sa kasiyahan, ang kanilang intelektual na pagsulong ay mabagal. Tulad ng Israel noong unang panahon, ang mga mahilig sa kasiyahan ay kumakain at umiinom at bumangon upang maglaro. May saya at carousing, hilarity at saya.
Sa lahat ng ito ay sinusunod ng mga kabataan ang halimbawa ng mga may akda ng mga aklat na inilagay sa kanilang mga kamay para sa pag-aaral. Ang pinakamalaking kasamaan sa lahat ng ito ay ang permanenteng epekto ng mga bagay na ito sa pagkatao. Ang huling mensahe ng Diyos na may pagwawalang bahala habang ang panahon ng kanilang pagsubok ay nagsasara. Ang mga antediluvian ay nagbigay ng kanilang sarili sa kapana-panabik na mga libangan at kasiyahan. Yaong mga nagtataglay ng impluwensya at kapangyarihan ay nakatuon sa pagpapanatiling ang mga isipan ng mga tao ay abala sa kagalakan at kasiyahan, upang ang sinuman ay hindi humanga sa huling solemn na nababala. Hindi ba natin nakikita ang parehong paulit-ulit sa ating panahon? Habang ang mga lingkod ng Diyos ay nagbibigay ng mensahe na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, ang mundo ay abala sa mga libangan at paghahanap ng kasiyahan. Mayroong patuloy na pag-ikot ng kaguluhan na nagdudulot ng kawalang interes sa Diyos at humahadlang sa mga tao na humanga sa mga katotohanan na tanging makapagliligtas sa kanila mula sa darating na pagkawasak. Ang mga tagapag-ingat ng Sabbath ay masusubok at mapapatunayan. Ang mga kabataang tagapag-ingat ng Sabbath na sumuko sa impluwensya ng mundo ay kailangang subukan at patunayan. Ang mga panganib sa mga huling araw ay nasa atin, at isang pagsubok ang nasa harap ng mga kabataan na hindi inaasahan ng marami. Dadalhin sila sa nakababahalang kaguluhan, at mapapatunayan ang katapatan ng kanilang pananampalataya. Ipinapahayag nila na hinahanap nila ang anak ng tao, ngunit ang ilan sa kanila ay naging isang kahabag-habag na halimbawa sa mga hindi mananampalataya. Hindi sila handa na talikuran ang mundo, ngunit nakipagkaisa sila sa mundo sa pagdalo sa mga piknik. Tandaan, ang simpleng panlabas na pagtitipon ng mga pamilya o miyembro ng simbahan ay hindi tinutukoy dito, ngunit kung saan ang mga miyembro ng simbahan ay, kaysa sa mundo, sa isang karnabal na uri ng pagtitipon ng komunidad na karaniwan noon. At iba pang mga pagtitipon para sa kasiyahan, na nagpapapuri sa kanilang sarili na sila ay nakikibahagi sa inosenteng libangan. Gayunpaman, ang mga indulhensya lamang ang naghihiwalay sa kanila sa Diyos at ginagawa silang mga anak ng sanlibutan. Hindi pag-aari ng Diyos ang naghahanap ng kasiyahan bilang kanyang tagasunod. Yaong mga nagtatakwil lamang sa sarili at namumuhay ng mahinhin, kabab ang loob, at kabanalan ay mga tunay na tagasunod ni Hesus. At hindi masisiyahan ang gayong walang kabuluhan, walang laman na pag-uusap ng mangingibig sa mundo. Ang lahat mahalagang pagsasaalang-alang, huwag magsimulang maniwala na ang mga libangan ay mahalaga at ang walang ingat na pagwawalang bahala sa banal na espiritu sa mga oras ng makasariling kasiyahan ay dapat tingnan bilang isang magaang bagay. Ang Diyos ay hindi kukutsain. Hayaang isaalang-alang ng bawat kabataang lalaki, bawat kabataang babae, handa ba ako ngayon para sa pagtatapos ng aking buhay? Mayroon ba akong paghahanda sa puso na angkop sa akin para gawin ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon na gawin? Kabanata 84, Pagdidirekta sa Juvenile Thinking tungkol sa libangan. Ang mga pamantayan ay ibinababa, ang mga Kristiyanong magulang ay nagbibigay daan sa mapagmahal sa sanlibutang mga hilig ng kanilang mga anak. Binubuksan nila ang pinto sa mga libangan na mula sa prinsipyo ay minsan nilang ipinagbawal. Kahit nasa gitna ng mga Kristiyanong magulang ay labis na pinahintulutan ang pag-ibig sa mga libangan. Natanggap ng mga magulang ang kasabihan ng mundo, umayon sa pangkalahatang opinyon na kinakailangan na ang maagang buhay ng mga bata at kabataan ay dapat iwaksi sa katamaran, sa mga makasariling libangan, at sa mga hanggal na indulhensya. Sa ganitong paraan nalikha ang panlasa para sa kapana-panabik na kasiyahan, at sinanay ng mga bata at kabataan ang kanilang isipan upang sila ay matuwa sa mga kapana-panabik na palabas, at mayroon silang positibong pagkamuhi sa matino, kapaki-pakinabang na mga tungkulin sa buhay. Nabubuhay sila ng higit pa ayon sa pagkakasunod-sunod ng malupit na paglikha. Wala silang iniisip tungkol sa Diyos o sa mga walang hanggang katotohanan, ngunit lumilipad tulad ng mga paro-paro sa kanilang panahon. Hindi sila kumikilos tulad ng mga matinong nilalang na ang buhay ay may kakayahang sukatin sa buhay ng Diyos, at may pananagutan sa Kanya sa bawat oras ng kanilang oras. Mga ina na mag-imbento at magdirekta ng mga libangan, sa halip na paalisan ang kanyang mga anak mula sa kanyang harapan, upang hindi siya mabagabag sa kanilang ingay at mina sa maraming atensyon na nais nila. Madarama niya na ang kanyang oras ay hindi maaaring magamit ng mas mahusay kaysa sa pagpapatahimik at inililihis ang kanilang hindi mapakali, aktibong mga isip na may ilang libangan o magaan, masayang trabaho.
Ang ina ay masusuklian ng sapat para sa mga pagsisikap na maaari niyang gawin at ang oras na maaari niyang gugulin upang mag-imbento ng libangan para sa kanyang mga anak. Mahal ng mga bata ang lipunan. Hindi nila, bilang isang pangkalahatang bagay, magsaya sa kanilang sarili ng mag-isa, at dapat maramdaman ng ina na, sa karamihan ng mga kaso, ang lugar para sa kanyang mga anak kapag sila ay nasa bahay ay nasa silid na kanyang inookupahan. Pagkatapos ay maaari siyang magkaroon ng pangkalahatang pangangasiwa sa mga ito at maging handa na itama ang maliliit na pagkakaiba, kapag hiniling ng mga ito, at iwasto ang mga maling gawi o ang pagpapakita ng pagkamakasarili o pagsinta, at maibibigay ang kanilang isipan sa tamang direksyon. Ang tinatamasa ng mga bata sa tingin nila ay matutuwa si nanay, at natural para sa kanila na kumonsulta sa ina sa maliliit na bagay ng kaguluhan. At ang ina ay hindi dapat sakta ng puso ng kanyang sensitibong anak sa pamamagitan ng pagtrato sa bagay na walang pakialam o sa pagtanggi na gulo sa gayong maliliit na bagay. Ang maaaring maliit sa ina ay malaki sa kanila, at ang isang salita ng direksyon o pag-iingat, sa tamang oras, ay madalas na magpapatunay ng malaking halaga. Huwag ipagkait ang mga inosenteng kasiyahan dahil sa kawalan ng oras at pag-iisip ay maraming ina ang tumatanggi sa kanyang mga anak ng ilang inosenteng kasiyahan, habang ang mga abalang daliri at pagod na mga mata ay masigasig na nakikibahagi sa trabahong idinisenyo lamang para sa pagpapaganda, isang bagay na, sa pinakamabuting kalagayan, ay magsisilbi lamang upang hikayatin ang walang kabuluhan, at pagmamalabos sa kanilang kabataang puso. Habang papalapit ang mga bata sa pagkalalaki at pagkababae, ang mga aral na ito ay nagbubunga ng pagmamataas at kawalang halaga sa moral. Ang ina ay nagdadalamati sa mga kamalian ng kanyang mga anak ngunit hindi niya namamalayan na ang ani na kanyang inaani ay mula sa binhi na siya mismo ang nagtanim. Ang ilang mga ina ay hindi pare-pareho sa pagtrato sa kanilang mga anak. Kung minsan ay pinapasaya nila sila sa kanilang pinsala, at muli ay tinatanggihan nila ang ilang inosenteng kasiyahan na magpapasaya sa pusong bata. Dito ay hindi nila ginagaya si Kristo, minahal niya ang mga bata, naunawaan niya ang kanilang mga damdamin at nakiramay sa kanilang mga kasiyahan at kanilang mga pagsubok. Kung paano pinigilan ni Ginang White ang kanyang mga anak, kapag ang mga bata ay nagmamakaawa na sila ay pumunta sa kumpanyang ito o sumali sa partido ng libangan na iyon, sabihin sa kanila, "Hindi ko kayo pakakawalan, mga anak, umupo ka dito, at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Gumagawa ako ng gawain para sa kawalang hanggan at para sa Diyos. Ibinigay ka ng Diyos sa akin at ipinagkatiwala ka sa aking pangangalaga. Ako ay nakatayo sa lugar ng Diyos sa inyo, aking mga anak, kaya nga kailangan kitang bantayan bilang isa na dapat magbigay ng isang account sa araw ng Diyos. Nais mo bang isulat ang pangalan ng iyong ina sa mga aklat ng langit bilang isang nabigong gawin ang kanyang tungkulin sa kanyang mga anak, bilang isa na hinahayaan ang kaaway na pumasok at abalahin ang lupa na dapat kong sakupin? Mga anak, sasabihin ko sa inyo kung alin ang tamang daan, at kung pipiliin ninyong talikuran ang inyong ina at pumunta sa mga landas ng kasamaan, tatayo ang inyong ina, ngunit kailangan ninyong magdusa para sa sarili ninyong mga kasalanan. Ganito ang ginawa ko sa aking mga anak, at bago ako makalampas, sila ay umiyak, at sasabihin nila, "Hindi mo ba kami ipagdarasal?" Well, hindi ako tumanggi na ipagdasal sila. Lumuhad ako sa tabi nila at nanalangin kasama sila. Pagkatapos ay umalis ako at nagsumamo sa Diyos hanggang sa sumikat ang araw sa langit, sa buong magdamag, upang masira ang himala ng kaaway, at magkaroon ako ng tagumpay. Bagamat isang gabing trabaho ang pinaghirapan ko, gayunpaman, nadama ko ang malaking bayad kapag ang aking mga anak ay kumabit sa aking leeg at nagsabing, "Nako, inay, kami ay natutuwa na hindi mo kami pinayagang umalis kapag gusto namin." Ngayon nakita natin na sana ay mali. Mga magulang, ito ang paraan na dapat kayong magtrabaho, na parang sinadya ninyo ito. Dapat mong gawin ang gawain ito kung inaasahan mong iligtas ang iyong mga anak sa kaharian ng Diyos. Mga problema sa nakalilitong panahon ng kabataan, sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan ay hindi madaling gawain para sa mga magulang na pigilan ang kanilang mga anak at turuan sila ayon sa tuntunin ng Biblia ng tama. Ang mga bata ay madalas na naiinip sa ilalim ng pagpipigil at nagnanais na magkaroon ng kanilang sariling paraan at pumunta at dumating ayon sa gusto nila.
Lalo na mula sa edad na 10 hanggang 18 sila ay may hilig na pakiramdam na walang masamang pumunta sa makamundong pagtitipon ng mga kabataang kasama. Ngunit ang makaranasang Kristiyanong mga magulang ay nakakakita ng panganib. Alam nila ang kakaibang ugali ng kanilang mga anak at alam nila ang impluwensya ng mga bagay na ito sa kanilang isipan, at mula sa isang pagnanais para sa kanilang kaligtasan, dapat nilang pigilan sila mula sa mga kapanapanabik na libangan. Ang pagpupuyat ay lalo na nangangailangan pagkatapos ng pagbabalik loob, kapag nagpasya ang mga bata sa kanilang sarili na lisanin ang mga kasiyahan ng mundo at maging mga disipulo ni Kristo, napakalaking pasanin ang naaalis sa puso ng maingat at tapat na mga magulang. Gayunpaman, ang mga pagpapagal ng mga magulang ay hindi dapat tumigil. Ang mga kabataang ito ay kasisimula pa lamang ng marubdob sa pakikidigma laban sa kasalanan at laban sa kasamaan ng likas na puso, at kailangan nila sa isang espesyal na kahulugan ng payo at pangangalaga ng kanilang mga magulang. Ang lihim ng pag-iingat sa mga bata mula sa makasanlibutang mga atraksyon, ilang magulang ang nananaghoy sa katotohanang hindi nila kayang panatilihin ang kanilang mga anak sa tahanan, na wala silang pag-ibig sa tahanan. Sa murang edad mayroon na silang pagnanais na makasama ng mga estranghero, at sa sandaling sila ay nasa hustong gulang na, sila ay humiwalay sa tila sa kanila ay pagkaalipin at hindi makatwirang pagpigil at hindi nakikinig sa mga panalangin ng isang ina o sa mga payo ng isang ama. Ang pagsisiyasat ay karaniwang maghahayag na ang kasalanan ay nasa pintuan ng mga magulang. Hindi nila ginawa ang tahanan kung ano ang nararapat, kaakit-akit, kaaya-aya, nagliliwanag sa sikat ng araw ng mabait na salita, kaaya-ayang itsura, at tunay na pagmamahal. Ang sikreto ng pagliligtas sa iyong mga anak ay nasa paggawa ng iyong tahanan na maganda at kaakit-akit. Ang indulhensya sa mga magulang ay hindi magbubuklod sa mga anak sa Diyos o sa tahanan, ngunit ang isang matatag, maka-Diyos na impluwensya upang maayos na sanayin at turuan ang isip ay magliligtas sa maraming bata mula sa kapahamakan. Tungkulin ng mga magulang na bantayan ang paglabas at pagpasok ng kanilang mga anak. Dapat nilang hikayatin sila at magpakita ng mga panghihikayat sa harap nila na makaakit sa kanila sa tahanan at akayin sila upang makita na ang kanilang mga magulang ay interesado sa kanila. Dapat nilang gawing kaaya-aya at masaya ang tahanan. Dito nagtatapos ang seksyon 17, Kabanata 79 hanggang Kabanata 84. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.